Hello, what is up mga moms or sir ma'am? Ako po si Ralph Citra, isang visual artist from Manila. And today we are going to customize the ZD Toys Marvel Studios Spider-Man from No Way Home. So ito yung black and gold version. Maraming salamat client for availing this. I-customize natin siya into Spider-Man X Punisher. Okay? Yung mga web gun shooters nito, papagawa natin kay Sir Meraki Archives. So, yan. Shout out to you, Sir Meraki Archives. Sir Kirby Malahakan. Thank you very much sa paggawa ng mga accessories ng mga customs natin para ma-offer natin sa mga clients natin all around the world. Ito yung box. Shot of the action figure. Dynamic pose. And very excited to do this one. Resume na tayo ng ating mag-start tayo ng bagong project today. Okay? Kailangan natin ng mga alligator clips, and ito ay yung primer na gagamitin natin, Bosny Flat Black number 4. Okay? Ang first step na gagawin natin ay disassemble natin yung action figure. So ito yung action figure, super nice na canvas. It's a perfect canvas para sa ating Punisher X Spider-Man. Alright, medyo mahigpit lang yung part na to. Ininit ko ng hair blower para medyo mag-loosen up yung mga joints. Tapos binaklas na natin using... nag-disassemble tayo. Headline tinanggal natin. Hindi na natin di-disassemble yung body kasi hindi naman natin kailangan talaga piturahan yung mga pinakaloob na joints. Okay? Kasi black din naman yung base na gagawin natin. So seamless pa rin yung transition ng joints papunta dito sa arms, papunta sa legs. Okay? Okay, tara game. Sprayan na natin yung mga parts ng Bosny number 4 flat black. Alright, next step, gamit tayo ng Vallejo acrylic metal color, airbrush color, grease metalizado or gunmetal gray 77.720 yung kanyang code. Okay, shake lang natin yung bottle tapos gamitin natin to for the dry brushing technique. Alright, dry brush tayo dito sa kanyang right leg. So, kulang tayo ng paint dito sa ating palette, and then take the paint out of the brush. Siguro mga 85% yung tatanggalin natin, tapos 15% lang yung nasa brush. Tapos yan, dapat na natin dun sa sa surface. Pwedeng circular motion, pwedeng up and down motion, pwedeng left and right, and depende sa inyo kung anong gusto nyo yung type of weathering. Okay, so after one coat of weathering or one pass of weathering, ganito na itsura niya. So ito yung head. Yan, mas lumabas na yung texture niya. Gunmetal yung ginamit natin na paint. Yan, ito yung body. Mas nagkaroon na rin siya ng shine. Kanina super matte lang siya. So ito yung base, ito yung groundwork na gagamitin natin bago tayo mag-apply ng mga skull details dito sa front, tsaka sa back, tsaka dito sa kanyang kamay. Talagyan natin siya ng mga skeleton na bones dito sa hands, yung mga dito rin sa feet. Maybe we can do something with the boots and the gauntlets, and syempre dito sa head talagyan natin na siya ng skull. We are done with the first layer of dry brushing na gunmetal. Tapos ang next step na gagawin natin ay maglalagay tayo ng PH180 white Armored Komodo water-based primer para sa skull, and skull sa face, skull sa chest, and skull sa back, and also skull dito sa base. Okay, tara try natin dito sa chest. So dito yung eyes, okay, in-extend ko lang din tong kanyang chest para meron ding white area yung kanyang abdomen. Ayan. So, shape lang natin yung dry brush lang natin yung shape ng skull. Doesn't need to be super precise, pero yung overall shape, yung logo ni Punisher. Oversize yung gagawin natin. Ganitong level of white na opacity yung kailangan natin para dun sa logo ni Punisher sa chest, sa face, tsaka dito sa base. So siguro ang na-apply ko rito mga
5 coats ng white. Yan, PH 180 white from Armored Komodo. Okay, gagawin natin yan sa likod, tsaka sa face, tsaka sa base. We are done with the skulls, sa head, sa chest, tsaka sa back, and then sa base. Next na gagawin natin, nagmix ako ng black with water. Ito yung gamit ko, black paint with water. PH 179 black water-based primer. Ito yung mixture ko na ginamit ko dun sa previous project ko, yung One Piece XPS5. So yan, if check it out sa channel ko, search, nasa mga previous videos ko lang yan. Makikita nyo dun. PS5X One Piece. Dinrawing ko natin si Luffy Gear 5. Kaya next na gagawin natin dito, mag-drawing tayo ng skull sa kanyang face. Actually, dito na lang muna sa chest. Okay, hindi naman kailangan super precise to. Mag-start tayo rito sa middle. Okay, para lang mabigyan tayo ng guide. Tapos itong armor niya sa chest, yan yung magiging, yun nga, guide natin para dun sa eyes niya. Okay, so pwede tayo malagay ng kanyang eyes dito. Yan. Same dito sa kabila. Okay. Alright, yan. Nakapaglagay na tayo ng eyes. Nakapaglagay na rin tayo ng nose. So, gagawin natin yung kanyang mouth. Straight lang dito sa middle. Ilagay lang tayo ng paint right in the middle. Tapos divide natin tong part na to into 2. Yan, lagay lang ulit tayo ng isang line. Tapos dito din isang line. Okay, that's it. Tapos yan na yung ating skull. Magda-dry brush na lang tayo dito sa ilalim ng kanyang eyes and nose. Yan. Dito rin sa line mismo. Okay. Para smooth lang din yung transition. Hindi siya super sharp. Okay. Pati dito sa taas, pwede natin i-dry brush yan. Okay. Okay, after that, pwede pa tayong bumalik ng pwede pa natin siyang balikan using white naman na detailing. So, ganun lang siya. Parang kung nag-overpaint kayo ng black, pwede nyo balikan ng white. Kung nag-overpaint kayo ng white, pwede nyo balikan ng black. So, ganun lang yun. Kahit na magkamali kayo, okay lang. Mapapatungan natin yan ng paint. Don't worry about that. Yan, para mas maging sharp yung image natin. And napatungan pa natin ng extra detailing. Okay? Pwede pang nagdi-drip yung ibang nagdi-drip yung ibang paint. Yan. May dripping effect. Alright, done na tayo sa skull. Tapos, ang next na gagawin naman natin yung detailing dito sa face, sa back, and the base. Okay, next step, gamit tayo ng Hero High Pigmented Water-Based Acrylic na leather brown. Mag-apply tayo ng leather brown dito sa kanyang top part of the boots, sa kanyang waist area, tsaka dito sa shoulder area. Tapos para naman sa kanyang toes, mag-apply tayo ng silver from Vallejo. Ito yung kanyang toes. Or yung outsole pala nitong kanyang foot armor. So, kulayan natin. Silver. Pati yung ilalim ng part ng kanyang shoe armor, kinulayan na din natin ng silver. Alright, next naman, earth tan. Gagamitin natin itong paint na to para i-dry brush dun sa mga leather na parts. Para magkaroon ng extra highlights. Okay, let's proceed with the eyes. Gamit tayo ng Hero Warm Red para dito sa kanyang eyes. Okay, since black yung base natin, mas magiging dark yung red na papahid natin dito. Pag natuyo siya, hindi siya magiging mas vibrant as it should be. Kasi nga black yung base natin.
Gagawin natin dito siguro mga 3 to 5 coats ulit para mas maging red siya. Okay, ito na yung ice niya. So mga 3 coats pa lang tayo dito. Mamaya dagdagan pa natin ng dalawa. Next, mag-apply tayo ng Vallejo Acrylic Metal Color 77.725 Gold para naman sa mga iba't ibang details. Katulad dito sa kanyang belt, shoulders, ay meron ba dito? Sa belt lang muna. Okay, mag-try tayo ng bagong style dito sa sa boots. Bagong tatry ko lang din kung ano magiging itsura. Parang lang hindi siya super black dito sa bottom ng action figure. Try natin gumawa ng gradient na boots naman. So meron akong white paint dito sa brush, niload ko na. Tapos dry brush natin from the tip of the strap, bottom of the strap papunta sa baba. Drag lang natin yung paint brush. Ganyan. Para naman sa blood effects, gamit tayo ng sponge and yung red na paint. Dab lang natin ng onte, tanggalin almost half of the paint, tapos i-dab lang natin dito sa surface. Okay? Kung gusto niyo mas maraming blood, dab nyo lang ulit dun sa i-load nyo lang ulit ng paint yung inyong sponge. Okay? Kung gusto niyo mas concentrated sa isang area, dab multiple times. Tsaka mas madiin. Kapag gusto niyo light lang, mas light. Kung gusto niyo mas onti lang yung blood, mas light lang yung press. Okay? Yun lang siya. Okay, sa weapons naman ni Spider-Man, kumuha ako ng tatlo from the Munition Pack version 2. And mag-add tayo ng leather brown, gold, and white para magkaroon ng color separation yung gun. Okay, pwede tayo mag-add ng leather brown sa mga parts. Leather brown. Apply lang natin dito using a round brush na medyo fine yung tip. Nag-apply ako ng 2 to 3 coats dito para mas kita yung kulay ng brown. Ayan. Tapos dry brush using earth tan para mas may highlight yung brown natin. Ayan. Okay, pwede rin tayo mag-apply ng white. Dry brush lang natin dito sa taas. Okay, tapos mag-apply tayo ng Vallejo Acrylic Metal Color Oro 77.725 Gold. Okay, apply lang din natin dito sa mga maliliit na area na surfaces katulad ng mga screws. Ayan, okay, so tapos na tayo with the Spider-Man X Punisher Custom. Here's the base, I have my signature, ito yung mga alt hands, and then here's the figure. Ayan. Thank you very much, client, for availing this. Sold na to mga ma'am, sir. Ayan, starting from the head, so you have the white skull, tapos meron ka red na eyes, and then you have the skull dito sa chest, leather brown details, gold details, tapos yun nga, kinabit ko na lang yung guns using blue tack. Ayan, tapos ito na yung guns natin, so we have 1, 2, and 3 guns. Ayan, nasa likod, yung likod niya may logo din na spider logo naman dito sa likod, tapos dito skull para maiba lang siya, hindi siya duplicate. And then you have the bone marks dito sa hands niya. Ganon din sa alt hands, meron din lahat yan. And then you have the blood effects. Yan, skull sa face, gold trim sa belt. Parang nilagyan ko na rin dito na leather brown para kunwari meron siyang belt. And then yung attachment sa weapons, yan, blue tack lang din yung nilagay ko para ma-attach yung weapon sa likod. Para meron siyang konting firepower. Kasi nga Punisher naman siya. Tapos dito sa boots, nag-experiment lang ako kung paano masiseparate yung kulay dito sa black. So naglagay ako ng leather brown na trim,
Nagpaint ako ng leather brown ng trim dun sa top ng boots niya, tapos gradient ng white pababa. Then you have the blood effect. Tapos silver yung kanyang sole. Okay? Outsole yun yung part ng kanyang shoe armor or suit. Okay, so yun lang. Thank you very much for watching. Actually, bago tayo mag-end, yung meron pa palang pending dito. Hindi pa to fully finished kasi shout out to Meraki Archives. Siya yung gagawa ng gun web shooters naman dito. Okay? So, hintayin, ipapadala natin to sa kanya. Tatanggalin ko yung arms. Padala natin sa kanya kasi susukatin niya itong circumference ng arm para malagyan ng gun web shooters. Okay, so yun. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye.